Pagpasok ng bida ay napansin ng mga kasama na mukhang manyak na si Rodeos. Giit ni Rodeos na gumaling na kasi siya mula sa karamdaman. Ngunit walang ideya ang bida sa mga kailangan bago ikasal. Giit ni Cliff na kailangan niya ng bahay. Kaya nagtingin siya sa katalog ng malaking bahay para di nakakahiya kapag bumisita si Princess Ariel. Nakapili siya ng mura at malaking bahay pero isa itong haunted house kaya isinama ang dalawa para hanapin ang problema. Agad nilang hinanap ang sinasabing halimaw na pumapatay ng tao subalit wala silang natagpuan. Ngunit pagsapit ng gabi ay nagbukas ang lihim na lagusan na naramdaman ni Cliff kaya sinabi kay Rodeos. Agad nilang hinanap ang tunog ngunit wala silang nakita. Subalit may napansin siya sa kisame na bigla siyang sinugod kaya nagpanik ang bida, mabuti ay iniligtas ni Zenobia. Pero di ito namatay dahil isa siyang blessed child. Nag-exorcism magic din si Cliff pero walang epekto. Kaya balak nang umatake ng bida pero ayaw pumayag ni Zenobia dahil isa lang pala itong manika. Agad na naisip ni Zenobia na maaari pala silang makagawa ng may buhay na manika. Ngunit di ito ma-appreciate ni Cliff kaya muntik na siyang patayin ni Zenobia. Tapos nahanap nila ang lihim na lagusan at nakita ang isang libro. Dito ay napagtanto ng bida na yumao na ang may gawa ng manika na isang guard ng bahay kaya pala pinapatay nito ang mga intruder. Dinala nila ang manika nang magmakaawa si Zenobia na siya na lang ang manaliksik nito dahil pangarap niyang makalikha ng mga moving doll at pumayag naman si Rodeos. Ilang araw ang lumipas ay dinala ni Rodeos ang mapapangasawa sa renovated na bahay. Napakalawak at napakaganda nito at meron pang malaking kama para daw ma-enjoy ng bida ang pagkain sa tahong ni Sylvie. Habang nakaupo ay sinabi ng dalaga na si Rodeos na ang bahala kung ilang supling ang gusto nito. Nag-shopping sila ng damit ni Rodeos dahil puro luma na ito pero napakamahal. Ngunit nang malaman na mula siya sa Grey Rat Clan ay nagbigay ng discount ang seller. Tapos namili na sila ng mga pagkain at pag-uwi ay magkasamang nag-relax sa hot tub. Pero matapos ang kaunting pag-uusap ay biglang tumigas si Junjun kaya dinala niya ito sa kwarto at doon binakbak ang bataan. Nagpunta ang lahat ng mga kaibigan kahit na ang antisocial na si Nana Hoshi. Tapos late nang dumating ang agaw eksena na si Buddy Gotti. Sinabi ng dalawa ang plano nilang pagpapakasal pero nauubusan na nang sasabihin si Rodeos kaya tinulungan siya ng Demon King at nag-cheers ang lahat sa nagkainan ng masasarap na luto ni Sylvie. Dahil si Cliff ang apo ng Great Miles Pope ay siya na ang nagbigay ng basbas sa kanila. Ngunit biglang naging emosyonal si Elena Liz kaya tinanong ni Sylvie kung siya ang lola nito dahil ayon sa kanyang ama ay kasamahan ni Paul ang kanyang lola pero itinanggi pa rin ito ni Liz. Nakumpirma naman ito ni Rodeos dahil pareho sila ng pendant. Bago umalis ang prinsesa ay nag-request ito na magduelo muna sila ni Locke ng espada. Bagamat di alam ng bida ang dahilan ay pumayag siya kaya naglaban sila ni Locke at sa di inaasahan ay mas magaling rin pala si Rudy sa paggamit ng espada kaysa sa kanyang senior. Kalaunan ay napagtanto ng bida na isa itong pagsubok kung mapoprotektahan niya ba si Sylvie kahit gamit ang espada. Sinabi ni Cliff na mas maganda pa pala ang kalooban ni Elena Liz nang makilala niya ito kaya nagpapatulong siya na matanggal ang sumpa nito. Papaalis na sana si Rodeos nang dumating ang sulat ng ama na kasalukuyang nasa Eastport patungo sa Bagarit Continent para iligtas si Zenith. At dahil mapanganib ay ipinadala daw nito sa kanya ang dalawa niyang kapatid sa tulong ng isang kaibigan. Ayos lang daw kay Sylvie na dito manirahan ng kanyang mga kapatid. Pagkatapos ay nagsanay naman sila ng mga na-master nilang mga mahika. Nakagawa ng panibagong magic circle si Nana Hoshi na sinubukan ng bida. Ngunit meron pa ring error sa isang sulok nito. Dahil sa frustration ay nagwala ang dalaga dahil baka di na siya makauwi sa Japan. Kaya nagpatulong ang bida kay Zenobia na dalhin ito sa kanyang bahay. Sinubukan niyang kausapin si Nana Hoshi pero nawala na ito ng pag-asa. Ipinakita ni Rodeos ang magic circle sa mga kaibigan upang kumuha ng bagong ideya. Naisip ni Zenobia na gumawa sila ng magkakapatong na magic circle katulad ng ginamit sa magic doll. Pero naguguluhan pa rin si Cliff dahil napaka-genius daw ng gumawa ng magic doll. Pero nakagawa pa rin sila ng solusyon na ipinakita sa natuwang Nana Hoshi. At dahil ito sa tulong ni Cliff na isang magic genius, nagpatuloy sila sa pananaliksik ng summoning circle at pinagpatong-patong ito sa kanilagyan ni Rodeos ng mana. Kaya nakapag-summon sila ng isang bote mula sa Earth kaya napatunayang posible pang makabalik sa Earth. Pero sa ngayon ay nagkaroon muna sila ng selebrasyon sa munting tagumpay. Kay Ruijerd pala ipinagkatiwala ng ama ang pagdala sa kanyang dalawang kapatid. Kinabukasan ay kinabahan ng bida dahil nagkaharap sila Buddy Gotti at Ruijerd pero di naman naglaban ang dalawa. Tapos pinakain muna nila ang Superd saka nagpaalam sa dalawang bata at nagpatuloy sa paglalakbay. Kalaunan ay ibinigay ni Aisha ang mga kayamanan na mula sa kanilang ama kasama ng isang sulat na pag-aralin daw nito ang dalawa pero ayaw ni Aisha. Si Noor naman
naman ay nagagalit pa rin sa kuya kaya nagkasagutan sila ni Aisha pero naiintindihan ni Rodeos ang pinagdadaanan ng kapatid. Giit ni Sylvie na likas namang matalino si Aisha. Kaya nang makakuha ng perfect score si Aisha ay pinayagan niya na itong huwag pumasok. Si Noor naman ay nakakuha din ng mataas na marka na nais daw manirahan sa dorm. Ngunit pagdating sa school ay wala itong naging kaibigan. Nakita nilang malungkot si Rodeos kaya binigyan ng mga beast ng regalo na siguradong magugustuhan daw niya. Bigla naman siyang pinatawag ni Locke sa council room. Dahil nalaman pala ni Princess Ariel na ang laman ng binigay na bag ay mga pantso ng kababaihan. Kaya naman pinagalitan ng bida sila Linia at Persena. Ngunit dahil nakatingin si Norn ay nais itong bulihin ng dalawa pero pinagbantaan sila ni Rodeos dahil kapatid niya ito. Agad na nagtungo si Rodeos sa silid ni Norn para alamin kung ba't ayaw na nitong pumasok. Kaya hinahanap niya kung may nambuli dito. Ngunit nalaman niyang nape-pressure lang si Norn dahil palaging napapag-compare sa kanya. Dahil dito ay nakipagtulungan si Rodeos upang makapasok sa dorm ng mga babae sa pamamagitan ng mga kaibigan. Hanggang sa makapunta siya sa silid ni Norn ngunit naalala niya noong ayaw niya ring lumabas ng silid. Kaya siniguro ni Rodeos na naiintindihan niya ang pinagdadaanan ng kapatid. Kaya napaiyak si Norn at sa wakas ay tinanggap niya na ang kuya. Kinabukasan ay nakita niyang nakikipaghalubilo na si Norn. At nang nagsusulat siya ng libro tungkol sa buhay ni Ruijerd ay nais din tumulong ni Norn dahil may mga naikwento daw sa kanya si Rui. Dahil napakasipag ni Aisha ay tinanong siya ng kuya kung merong gusto. Nanghingi lang ng pera ang bata para makabili ng mga pang-decorate sa bahay nila. At pag-uwi ay masaya ito sa nabiling bagong kurtina. Pinagtitibay pa ni Nana Hoshi ang summoning circle para siguruhin sa Japan siya mapupunta. Napahanga naman si Julie sa binigay na dragon figure na ginawa ni Zenobia. Dinala ni Cliff ang bakal na pantso dahil maaari daw itong gamitin upang matanggal ang sumpa ni Liz. At isang umaga ay sinabi ni Sylvie na nagdadalang tao na siya ng anak ni Rodeos na labis na ikinatuwa ng bida. Kaya sa hapagkainan ay sinabi ni Rodeos na excited na siyang malaman ito ng ama. Ngunit kinabukasan ay nakatanggap siya ng liham kay Giz na kailangan daw nila ng reinforcement. Kinausap niya si Human God ngunit sinabi nitong magsisisi lang siya pag nagtungo sa Begarit Continent pero nais na ni Rodeos na tulungan ng search party para sa kanyang ina. Nagising siya bigla at pinag-isipan ng sinabi ni Human God. Ayos lang daw kay Sylvie na may one pero mananatili daw doon si Rodeos. Nalaman niyang patungo si Elena Liz sa Begarit. Kaya nang hingi siya ng opinyon ni Zenobia pero sinabi lang nitong kung aalis siya ay babantayan niya ang asawa ng master. Nagpasya naman siyang huwag umalis pero kahit lang pa ay nais tulungan ni Norn ang ama para hanapin ang kanilang ina. Kaya napilitan si Rodeos na magdesisyong magtungo. Giit ni Elena Liz na 8 buwan ang paglalakbay kaya dapat din nilang pag-isipan ang sumpa ng elf. Nagtungo siya kay Nana Hoshi para sabihing mawawala siya ng 2 taon para hanapin ang ina pero di matanggap ng dalaga na matitigil ang kanyang research kaya binigay nito ang sikretong lokasyon ng teleportation circle upang mabilis silang makarating sa Begarit Continent kaya 1 buwan na lang ang kakailanganing paglalakbay. Pero kailangang manatiling lihim ng teleportation circle dahil pinagbabawal ito. Pag-uwi ay sinabi ito ni Rodeos sa kanyang asawa at mga kapatid. At nagbili na magtulungan sila habang wala pa siya. Gusto niya sanang pangalanan ng magiging anak bago siya umalis pero bad omen daw ito dahil baka di na siya makabalik. Matapos ang mahabang preparasyon ay magsisimula na sila sa paglalakbay. Pinabaon din ni Cliff ang magic item na pansamantalang pipigil sa sumpa ni Liz kaya nagpasalamat ang elf. Nagpaalam na rin ang bida kaya pinalakas ng pamilya ang kanyang loob sa katuluyan na silang umalis at nagtungo sa Sharia Forest kung nasaan ang teleportation circle. Agad na inactivate ni Rodeos ang nasabing lugar kaya lumabas ang isang gusali at pumasok sila at nakita ang teleportation circle na sabay nilang pinasok. Nakarating nga sila sa Begarit Continent ngunit bumalik si Liz para makumpirma kung makakabalik sila. Matagal namang naghintay si Rodeos pero nakabalik na rin ang elf na sinabing merong time lag dahil pumasok naman daw siya kaagad sa portal. Sa labas ay nasa desyerto na sila ng Begarit kaya tiniis ang init nito. At sa gabi ay di niya matiis ang elf kaya lumabas na lang siya subalit inakit naman ng isang demonyo. Mabuti na lang ay lumabas si Liz at nailigtas siya mula sa mapanganib na mabahong succubus. Sa paglipas ng mga araw ay nagtulungan sila gamit ang kanilang mga kakayahan hanggang sa makarating sa isang bayan. Pagsapit ng gabi ay naghanap muna ng mga lalaki si Liz. Kinabukasan ay nagpatuloy sila sa paglalakbay pero may isang bangin ngunit nakaakyat sila ng walang hirap. Subalit nakita sila ng mga griffin at inatake sila ng mga ito kaya sinikap ng bida na patayin kaagad ang monster habang si Liz ay pinipigilan ng isa. Sa kanya tinusok para di makatakas kaya nabutas ito ng bida. At pagsapit ng gabi ay niluto nila ito. Kinabukasan naman ay nakita na nila ang destinasyon. Agad nilang hinanap ang guild at sa loob ay nakita doon si Giz. Nagtungo sila kay Paul na nagulat din at nagpasalamat sa pagpunta ni Rudy. Tapos humingi ito ng tawad sa mga kasalanan na nagawa niya noon kay Liz. Ngunit nagulat din si Paul na may asawa na pala ang elf.
Pinakita ni Paul ang pinakamahirap na labyrinth map kung nasaan si Zenith. Dumating si Tall Hand na nagpakilala sa ating bida. Ngunit nang hinanap ng bida si Roxy ay sinabi ng ama na nahulog ito sa isang trap sa labyrinth pero nakapunta daw ito sa teleportation circle ngunit di na nila mahanap. Sa kanilabas ni Rudeus ang dinalang libro tungkol sa teleporter labyrinth na kanilang papasukin. Natutuwa si Paul nang makitang nag-uusap sila Rudy at Lilia. At sinabi rin ng bida na kasal na siya at magkakaroon na ng anak na siyang ikinatuwa ni Paul. Kaya tinanong niya kung paano nito kinuha ang first time ni Sylvie ngunit nakakahiya daw ang tanong sabi ni Lilia. Kaya ibinulgar ni Paul na si Lilia ang nangakit sa kanya kaya niya ito nabuntis. Kinabukasan ay nagpaalam na sila at saka nagtungo sa labyrinth, kung saan may mga gagamba na pinagpapatay lang agad ni Paul para magpasikat sa anak. Dahil di nag-iingat ay nagalit tuloy si Elena Liz. Sa second floor ay maraming mga gagamba na agad na kinalaban nila Paul at Liz gamit ang mga espada. Si Rudy naman ay pinagbawalang gumamit ng apoy dahil baka mag-collapse daw ang kuweba kaya gumamit na lang ng napakaraming yelo hanggang sa maubos ang mga ito. Nang makarating sa third floor ay naisip nilang hanapin si Roxy dahil dito ito nawala. Tapos biglang may naramdaman ng bida sa kabila ng pader. Samantala si Roxy ay nakikipaglaban sa napakaraming mga halimaw ng mag-isa. Subalit kahit na napakalakas niyang mage ay wala pa rin siyang magawa dahil sa dami ng mga ito kaya naisip niyang dito na ang kanyang katapusan. Subalit nagyelo ang lahat ng mga halimaw dahil nakita na pala siya ni Rudeus. Nainlove si Roxy nang makita ang gwapong estudyante na niyakap siya pero nahiya ito dahil napakabaho na daw niya dahil isang buwan na daw siya sa loob. Pero umakto si Roxy na di niya nakikilala ang bida na ikinalungkot ni Rudeus. Dinala na rin nila si Roxy at nagpa siyang bumalik muna para makapagpahinga ito. Saka pinagpipilitan ng bida na wala sanang magbago sa kanilang samahan ng master. Giit ni Giz na kailangang makabalik ni Roxy sa labyrinth kung ayaw niyang masumpa. Naisip naman ng bida na PTSD lang ang tinutukoy ni Giz. Saka binigay ni Paul ang libro tungkol sa teleportation labyrinth para malaman nito. Paglipas ng 3 araw ay nakipagsapalaran na naman sila sa labyrinth gamit ang kanya-kanya nilang mga kakayahan. Tapos ginamit nila sa kanilang pabor ang teleportation circle upang makarating sa mas malalim na bahagi. May mga matitigas na kalaban kaya dahil sa advice ni Roxy ay natrap ito ni Rudeus at saka sumugod sila Liz at Paul para tapusin ang mga ito. Habang nakasupport ang dalawang mage ay tinapos na nila Paul ang mga ito. Lumabas na sila para magpahinga sa araw na ito dahil kailangan nilang maging maingat. Saka namili sila Roxy ng mga magagamit nila sa susunod na pagpasok. Di nagtagal ay muli silang pumasok sa labyrinth at pinausukan ni Giz ang mga monster para makaiwas sa labanan. Kaya nakarating sila sa silid na may 3 teleportation circle. Isa lang dito ang hindi trap kaya minabuti ni Rudeus na pag-isipan ito ng mabuti at suportado naman siya ni Paul. Naalala ng bida na nakita niya na dati ang silid na ito at nalaman niyang may lihim na lagusan. Kaya inutos kay Giz na hanapin ito na natagpuan nila kaya nakita na sa wakas ang tamang daan. Naramdaman nilang nasa boss room na sila kaya dapat silang maghanda. Pagpasok ay kanilang nakita ang malaking halimaw at si Zenith na nasa kristal kaya napasugod si Paul at agad na nagbigay ng support ang mga mage ngunit na-nullify ang mga magic. Dahil sa husay sa espada ay nagagawa ni Paul na maputol ang mga ulo nito pero di magawa ni Liz kaya niligtas sila ng magic ni Roxy. Saka binagsakan ni Tall Hand ng malaking bato pero walang epekto. Tapos tumubo ulit ang mga ulo nito pero nababaliw na si Paul kaya kumilos na si Giz para makuha nila si Paul saka sila tumakas. Nawawala pa rin sa sarili si Paul nang makita ang asawa pero kalmado lang ang bida. Giit ng elf na buhay pa si Zenith at ang Hydra lang ang problema nila. Kaya naisip ng bida na sunugin nila ang sugat nito para di mag-regenerate na sinang ayunan ni Giz kaya nagkasundo na sila sa strategy. Sinabi ni Paul na proud siyang napakakalmado ng anak sa ganitong sitwasyon saka nakiusap na iligtas nila si Zenith kahit ikapahamak pa nila. Pagbalik nila sa Hydra ay sumugod si Paul at pinutol ang isang ulo saka sinunog ni Rudeus pero may magic shield kaya kailangan nilang lumapit. Tapos pinagtutulungan nila ito habang pinoprotektahan si Rudeus na tagasunog sa naputol na ulo ng Hydra para di na makapag-regenerate. Pinutol ni Paul ang ikalawang ulo na sinunog ng kanyang anak ngunit kailangan ni Rudy ng taga-protector sa atake ng ibang ulo tapos nag-heal si Roxy kay Liz. Habang patuloy sa pagputol si Paul na sinunog muli ng bida. Muntik nang tamaan si Roxy at nahuli naman si Tall Hand subalit nailigtas ito ni Paul saka sinunog ng bida ang mga sugat. Tapos nag-heal si Roxy sa dwarf. Nagpatuloy sa pagwawala ang halimaw at pinutol ang sariling leeg para makapag-regenerate kaya tinusok na ito ni Elena Liz at nilagyan ng yelo saka ito sinunog ni Roxy. Subalit dumating ang napakalakas na breath attack ng Hydra kaya ibinigay ng bida ang malaking bahagi ng mana upang mapigilan itong mapatay sila. Saka sumugod si Paul at naputol nito ang dalawang ulo na pinagsusunog ni Rudeus. Kaya isa na lang ang natitira ngunit muntik na siya kundi
samantalang siya sinipa ni Paul. At nang magkatitigan ay tinusok ito ni Rodeos kaya nasunog ang kanyang kamay, saka umatake si Roxy upang tapusin ang huling ulo ng Hydra kaya naman napabagsak na nila ito. Naputol ang kamay ng bida na di niya maibalik kahit gamitan ng heal. Subalit natulala ang lahat nang makita ang kalahati ng katawan ni Paul pero tila masaya pa rin ito dahil sa kanilang accomplishment. Saka nakawala na rin si Zenith sa kristal. Pero habang naglalakad pa uwi ay malungkot ang lahat. Pag uwi ay natuwa sila nang makita si Zenith pero nalungkot nang malaman ang nangyari kay Paul. Habang nakahiga si Rodeos ay naalala na sinunog nila ang bangkay ng ama. Kinabukasan ay nagising na rin si Zenith pero di na ito makapagsalita. Balisa ang bida dahil sa nangyari. Kaya nagtungo si Roxy para pasayahin siya. At sinabing sa lahat ng kanyang problema ay hindi niya iiwan si Rodeos. Kaya naman ito na mismo ang gumawa ng paraan para matikman ang ating bida. Kinabukasan ay nakita niya ang natutulog na Roxy. Paggising nito ay tinanong kung ayos na siya. Ngunit nagpasalamat na lang ang ating bida. Nang magtungo sa ina ay tulala pa rin ito. Ngunit nangako naman si Lilia na aalagaan ito dahil naging mabuti sa kanya ang Greyrat family. Kaya naman maaari na daw niyang gawin ang kailangang gawin. Naglakbay sila ng magkakasama sa disyerto. At ipinagtanggol sila ng mga kasama sa mga malalaking butiki na sumugod. Umakyat din sila gamit ang magic ng bida at gumawa ng pansamantalang bahay ngayong gabi. Nalilito ang bida dahil mahal niya si Sylvie pero may nararamdaman din siya kay Roxy. Alam daw ni Roxy na may asawa na si Rodeos kaya lalayo na daw siya. Ngunit inamin na rin ni Roxy na love at first sight siya sa bida noong iniligtas siya nito sa labyrinth. Kaya naman pinalakas niya ang loob ng bida matapos ang nangyari kay Paul dahil mahal niya ito. Pagkatapos ay nagtanggal na ng blindfold ang mga kasama. Saka nakiusap ang bida na panatilihing lihim ang portal. Giit ni Liz na dahil hindi naman follower ni Pope Miles si Rudy ay pwede siyang mag-asawa ng higit sa isa kaya kunin na rin itong asawa si Roxy. Kaya naguguluhan ng bida dahil magkakaroon din siya ng dalawang asawa katulad ng kanyang ama. Ngunit naisip niya rin kung papayag ba sila Sylvie at Roxy na dalawa sila. Kaya naman ngayon pa lang ay tinanong niya na si Roxy. Giit lang ng dalagang demon na si Sylvie muna ang kanyang tanungin. Nang makita ang bahay ay nag-alala ang bida dahil sa sinabi ni Human God. Kaya hinanap niya kagad ang mga kapatid at asawa. Nakita niyang maayos naman si Aisha at nakita niya na rin si Sylvie. Kalaunan ay dumating na rin si Nor na hinahanap ang ama. Pero sinabi ng kuya na namatay na ito at abo na lang ang natira kaya labis na paghihinagpis ang naramdaman ni Norn. Dahil dito ay nais ni Norn na manahin ang espada ng kanyang ama na pinahintulutan ng kuya. At ang ina ay niyakap ang armor ng asawa. Dito na rin maninirahan ang buong pamilya ni Rodeos magmula ngayon. Pagkatapos magpaalam ng mga kasamahan ni Paul ay kinausap ni Rodeos ang asawa ay sinabing nais niyang gawing pangalawang asawa si Roxy dahil iniligtas siya nito noong wala na siyang ganang mabuhay. Pero sobrang tutol si Norn sa kanyang kagustuhan. Kaya inawi niya si Roxy na tinanggap na lang ang mapait na katotohanan kaya aalis na lang na walang magawa si Rodeos. Subalit pinigilan ni Sylvie ang umiiyak na Roxy at sinabing tinatanggap niya ito dahil alam naman niya nung una pa lang na babaero ang mga Greyrat. Kaya maluha-luha at di makapaniwala si Roxy sa kabaitang taglay ng elf. Sa labas ay idinaan ni Norn sa pagsasanay ang inis niya sa kuya. At isang buwan na lang ay manganganak na si Sylvie kaya giit ni Roxy na saka na lang sila magpapakasal ni Rudy kapag nanganak na ito. Dumating na nga ang araw ng pagsilang ng unang anak ni Rodeos na isang babae. At nang kargahin ay napaiyak ang bida sa sobrang saya. Binisita din niya ang puntod ng ama. At nagpasalamat dahil kung di siya nito niligtas ay siya ang namatay. Saka sinabing Lucy Greyrat ang pangalan ng kanyang apo. Bagamat isang reincarnation lang siya sa mundong ito ay nakikita niya na ang sarili na talagang anak ni Paul Greyrat. Saka ipinangakong magiging mabuting ama sa kanyang magiging mga anak at poprotektahan ang kanilang pamilya. At pag alis niya sa puntod ay nakaramdam siya ng hangin na tila ba naramdaman ng pagpapasalamat ng kanyang ama.